Pilipinas. And pwede po ba nating palakpakan ang ating Panginoon sa umagang ito, sa kanyang kabutihan sa atin, sa pagbabantay niya sa atin habang tayo namamahinga, sa pagpo-provide niya ng ating pwedeng pagpahingahan ng mga nakalipas na gabi, po. So, purihin ang ating Panginoon. So, pwede po ba akong makapag-share screen sa mga may... So, tayo po ay tutunghay sa isa sa mga libro ng Biblia, sa Book of Haggai, po. So, napakahalaga ng librong ito. Bagamat ito po ay dadalawang chapter, po. Pero napakamakahulugang mga libro. Dahil ito pong librong ito ay si time na kung saan ang bansang Israel ay tapos na po sa pagkakakulong o pagkaka-exile sa Babylon, na kung saan ay pinapabalik na muli sila ng Panginoon at tinatawagan niya ang kanyang bayan muli na mag-umpisa ng panibago, po. At pagka tumitingin po at nagbabasa tayo ng libro, especially po pag nasa mga prophet tayo, po, wag po tayong magko-conclude na fruitful lamang ang isang propeta kapag marami siyang nagawa, o sabihin natin mas marami siyang kwento sa Bible, like mga major prophet, po. At kapag minor prophet, ibig sabihin ay hindi na siya ganong kahalaga, po. Hindi po, yan po ay pantay-pantay, po, sa harapan ng ating Panginoon. Even prophet Jeremiah, alam naman natin, napakahaba ng kanyang libro. Pero sabi ng mga mag-aaral at mababasa din naman natin ay hindi siya ganong yung bunga, yung result ay parang hindi naranasan ni Jeremiah, kaya nga weeping prophet, po. Kaya lahat ng prophet na yan, tinawag lang na major kasi mahaba yung chapter, pero lahat po yung mga propeta ng ating Panginoon na nasa Bible ay pawang mahalaga po sa harapan ng ating Panginoon. And again, itong Book of Haggai ay napakahalaga na ating tutunghayan, 2 chapter lamang po ito. At sa ating pagtunghay, sa ating pag-aaral ng salita ng ating Panginoon, ang ating pong pag-uusapan ay consider your ways, po. Sa muling panawagan ng ating Panginoon sa kanyang bansang Israel, sa kanyang piniling bayan, sa kanyang muling pag-encourage at sa kanyang muling paninimula ng bansang Israel, ang sabi ng Panginoon, consider your ways. Basahin po natin ang salita ng ating Panginoon sa Magandang Balita Biblia Tagalog, at ito po ang sinasabi ng salita ng ating Panginoon. Ganito ang ipinapasabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Sinasabi ng mga taong ito na di umano'y hindi pa napapanahon upang itayong muli ang templo. Dahil sa pamamagitan ni Propeta Haggai ay sinabi ni Yahweh sa sambayanan, tama ba na naninirahan kayo sa mga magaganda at maayos na bahay, ngunit wasak na wasak naman ang aking templo? Hindi ba ninyo napapansin ang mga nangyayari sa inyo? Verse 6, marami na kayong naihasik, ngunit kaunti lamang ang inyong ani. May mga pagkain nga kayo, ngunit kakaunti naman at hindi makabusog. May alak nga kayong mainom, ngunit hindi naman sapat upang magbigay kasiyahan. May damit nga kayong naisusuot, ngunit giniginaw pa rin kayo sa taglamig. Kumikita nga ang mga manggagawa, ngunit kinukulang pa rin siya. 7 and 8, alam ba ninyo kung bakit ganyan ang nangyayari? Hindi ako nasisiyahan sa mga ginagawa ninyo, kaya pumunta kayo sa kagubatan at kumuha ng mga trosong gagamitin sa muling pagtatayo ng templo upang ako ay masiyahan at doon ay mabigyan ng karangalan. Umasa kayong aani na masagana, ngunit kayo'y nabigo, at ang kaunting ani na inuwi ninyo ay akin pang isinambulat. Ginawa ko iyan sa inyo sapagkat abalang-abala kayo sa pagpapaganda ng inyong mga bahay, samantalang ang templo na aking tahanan ay pinababayaan ninyong wasak. Iyan ang dahilan kaya kahit hamog ay hindi kayo napapatakan at ang inyong mga pananim ay hindi lumalago. And verse 11, matinding tagtuyot ang ipararanas ko sa buong lupain, sa mga kabukiran at kaburulan, sa mga inaning butil, sa mga bagong alak, sa lahat ng ani, sa lahat ng tao at hayop, at sa lahat ng pinagpaguran ninyo. Tayo po ay manalangin.
Panginoon, maraming salamat po sa araw na 'to. Salamat po sa panibagong pagkakataon na maaral ulit ang inyong salita na sa aming kakayanan ay imposible naming matutunan, pero sa tulong at sa paggabay po ng inyong banal na Espiritu, Panginoon, na nasa amin, ay alam po namin na i-re-reveal niyo po ang inyong salita sa pamamagitan po ng aming pag-aaral na ito. At, kagaya ng aming panalangin lagi, itama niyo po kami, ang aming isipan, ang aming puso, Panginoon, upang sa gano'n ay magbunga po ito ng mapayapang buhay at, masaganang paglilingkod sa inyo, Panginoon, na kahit meron kaming pagdaanan, meron kaming, mga suliranin, ay meron po kaming kagalakan na paglingkuran ka. Dahil ikaw po ay isang Diyos na buhay at isang Diyos na punong-puno ng pangako, Panginoon. Panginoon, salamat po. Salamat po for staying with us sa bawat journey ng aming buhay kahit minsan o madalas ay nakakalimutan ka namin, mas pinipili namin yung mga bagay na nakakapag-satisfied sa amin rather than sa inyo na mapasaya ka namin, Panginoon. Thank you for staying with us sa mga panahong kami po ay may problema. Salamat, Panginoon, dahil ikaw po ay naandyan. Thank you for loving us, Panginoon, kahit maraming beses na hindi po kami kamahal-mahal. Pero salamat na nanatili ang inyong pagmamahal. And thank you for providing for us, Panginoon, sa isang linggong nakalipas, sa aming mga pangangailangan, spiritual at physical, Panginoon. Salamat sa pagpo-provide niyo sa amin. Kaya nga sa aming pag-aaral ng inyong salita, wala kaming excuse para hindi ka pakinggan, Panginoon. Magiging tanging ahad lang dito ay ang kasalanan. Kaya sa oras nito ay patawarin niyo po kami at itama niyo po ang aming puso, Panginoon. Siyasatin niyo kami at hayaan niyo, Panginoon, na ang inyong salita ay pumasok sa aming mga puso, Panginoon. Maraming salamat. Gabayan niyo po ako, tulungan niyo po ako. Kahit ako po ang gumawa ng mensaheng ito o pinagpuyatan ko, alam ko po na kung ako'y didepende sa aking sarili lamang, Panginoon, ay hindi ko po 'to maipapahayag. Kaya dalangin ko po, Ama, ang tulong ng banal na Espiritu. Ikaw po ang mataas sa aming pag-uusapan, Panginoon. Ibaba niyo po ako at tanging ang aming Panginoong Hesus ang mataas sa aming pag-aaral ng inyong salita. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen, amen, and amen. Siya po si Mr. Kaby Lame, ano po, siya po ay kung kayo po ay isang, Senegal o Senegalese ba ang tawag dun kung di ako nagkakamali, ano po. So siya po ay, sikat na TikTokerist sa kaparaan ng siya po ay hindi po nakakapagsalita, ano po. Kung alam niyo po yung TikTok na application, ano po, yung parang maliit na o mini videos lamang na kung saan ay puwede mong gawin ang lahat ng bagay, ano po. Sumikat po itong si Kaby Lame dahil siya po ay bagamat siya ay TikTokerist, siya din po ay isang factory worker. At, marami po siyang ginagawa sa kaparaan ng ang nilalagay po niya sa kanyang mga videos dahil hindi nga po siya nakakapagsalita ay lalagay siya ng mga words sa kanyang videos at dun po niya sinasabi yung mga gusto niyang sabihin, ano, dahil hindi siya makapagsalita kaya parang may mga words na lumalabas lang sa kanyang video. Na kung saan ang content ng mamang ito ay patungkol sa mga madadaling bagay, ano po, halimbawa sa, ang kanyang, kukwestiyonin bakit magpapakahirap kang magluto ng adobo, gagayat ng mga ng mga gulay, ng mga bawang, mga sibuyas. Ang sasabihin lang po nito ni Kaby Lame, kung tama ang pronunciation, ay mag-ano ka na lang, mag-instant ka na lang, madaming instant. Halimbawa sa kape, magga-grind ka ng mga kape, ang ilalagay po nito ni Mr. Kaby Lame ay mag-instant coffee ka na lang. So parang sa lahat ng sasabihin niya dapat yun na lang yung pinakamadali. At alam niyo po ba itong si Mr. Kaby Lame na taga Senegal ay sa kanyang mga TikTok ay kumikita po siya ng, $98,561 ano po. Yun lang ang kanyang ginagawa. Pinapadali niya lang ang buhay ng tao. Pero kumikita po siya, kung iko-convert po sa atin, nasa kulang-kulang o mahigit kumulang 47 million sa isang video, sa isang TikTok na kanyang ginagawa, ano po. Nung, 2021, kaya ko po nabanggit itong mamang ito at naging ilustrasyon ko, kasi meron po siyang isang napakagandang ipinost, ano po, sa lahat ng kanyang ginawa, ito po yung kanyang pinost. Sabi niya, "If you want to hear the voice of God,
wala daw pong pinakaibang puwedeng gawin kundi buksan ang Biblia. Wala daw pong pinakamagandang gawin kundi buksan ang Biblia. At sa lahat po again, sa lahat ng kanyang pinost, yan lang po ang pinakamagandang ginawa niya, ano po. At napakahalaga po ano po, kung gusto nating makinig ang salita ng Panginoon, buksan natin ang ating, pag-aralan natin ang ating Biblia, buksan natin ang kanyang mga salita. Kaya sa umagang ito tingnan natin ang katanungang, how can we think more of the Lord in our daily life? Paano natin iisipin lalo? Paano natin mamahalin lalo? Paano natin paglilingkuran lalo ang ating Panginoon sa ating pang-araw-araw na buhay, ano po. And again, nasa libro tayo ng Hagay at titingnan natin yung tatlong bagay, ano po. Una, para mas lalo natin siyang mahalin, para mas lalo natin siyang paglingkuran, para mas lalo natin siyang sambahin. Una, we need to change how we picture the Lord, ano po. Kailangan nating baguhin kung paano natin tinitingnan ang ating Panginoon, ano po. Change how you picture the Lord. Di po ba pag nagpi-picture tayo, ano po, pag nagpi-picture tayo, di ba, dapat laging best pag may mga nagpo-post, di po ba? Ilang take yung picture, ano po, pagka hindi maganda yung anggulo, kapag malaki yung mukha nung nagse-selfie, ano po, tinitingnan natin yung best, ano po, at hindi natin pino-post o hindi natin pinipili yung mga hindi magandang picture, ano po. Ganito din ang pagtingin natin sa ating Panginoon, ano po. Baka nga naman kaya tayo hindi lumalago o kaya tayo stagnant, baka hindi natin kinikilala pa lalo o lubusan ang ating Panginoon. Dito po sa libro ng Hagay, mababasa po natin dito sa verses 2, 5, and 7 na sinabi ni Propeta Hagay, ano po, o sinabi ng ating Panginoon, thus says the Lord of hosts. Ang Diyos ang nagsasalita. At hindi lang ang Diyos, kundi Lord of hosts. Verse 5, ang sabi po, now, therefore, says the Lord of hosts, consider your ways. Dito yung ating ito yung ating pinag-uusapan, consider your ways. Dahil ang Diyos ang nagsasalita, ang makapangyarihan na Diyos ang nagsasalita. And verse 7, inulit po, thus says the Lord of hosts, consider your ways. So, tatlong beses dito sa ating mga binasa na nagpakilala ang Panginoon, siya yung Diyos na makapangyarihan. Siya yung Diyos na maluwalhati. Siya yung Diyos na dakila. And sabi nga sa verse 9, you look for much and behold, it came to little. And when you brought it home, I blew it away. Why? Declares the Lord of hosts. Parang ini-introduce ng ni Hagay at pinapakilala ni Propeta Hagay na yung Diyos na nagmamahal sa bansang Israel, yung Diyos na tumatawag sa bansang Israel ay isang Diyos na makapangyarihan, ano po, Lord of hosts. Siya yung Diyos ng Almighty God, ano po. Kaya nga, paano natin babaguhin ang ating pagtingin sa ating Panginoon? Paano ho natin babaguhin ang pagtingin natin sa ating Panginoon? Una, kailangan ho nating tanggapin ang kanyang soberanya o ang kanyang sovereignty, ano po. So hindi ko alam kung Tagalog ba itong soberanya kasi ni-search ko po, walang pinaka-Tagalog itong sovereignty, ano po. Pero sabi dito, ito yung dakilang kapangyarihan ng ating Panginoon. Upang mabago natin at lubusan nating makilala ang ating Panginoon, kailangan po natin tanggapin sa ating mga buhay ang kanyang soberanya, ano po. Na hindi lang siya sovereign ngayon at bukas hindi na. Hindi lang siya sovereign kahapon at ngayon ay hindi na. Hindi po, araw-araw, sovereign ang ating Panginoon. God's sovereignty. Yesterday, today, and forever. Na lahat po ng nangyayari sa ating mundo ay hindi po nagugulat ang ating Panginoon. May panahon ng paggera, hindi nagugulat ang Panginoon. May panahon ng mga karamdaman, hindi nagugulat ang Panginoon. May panahon ng pagsubok, hindi nagugulat ang Panginoon. Dahil sa ating Panginoon, wala pong aksidente. In fact, wala nga tayong pwedeng ilihim sa ating Panginoon dahil sa kanyang dakilang soberanya, di po ba, sa sovereignty. Na para bang ang panawagan ni Hagay
o ng Diyos sa pamamagitan ni Propeta Hagai sa kanyang minamahal na bansa, sa kanyang piniling bansa, lumapit kayo sa akin. Ako ang nakakaalam ng lahat ng bagay. Nakaranas na kayo ng parusa, nakaranas na kayo diyan sa kamay ng mga Babylonians, bumalik na kayo sa akin. Ako ang makapangyarihang Diyos. Ano po? Alam niyo po, dahil malapit na po ang Olympics, ano po, yung Olympics ay kung saan pinakamataas na antas ng mga palaro na maglalaban-laban ang iba't ibang bansa. Last Olympic po ay sumikat po itong si Laurel Hubbard, ano po. Siya po ay ang bansang dinadala po niya ay New Zealand, na kung saan ay siya po ay representative sa weightlifting, ano po. So alam mo yung weightlifting ay nagbubuhat ka ng isang mabigat, at kung maitataas mo yun, yun yung magdedeklara na panalo ka, ano po. So nanalo po siya. Itong si Leigh Hubbard o Laurel Hubbard, ano po, nanalo po siya. Kaya lang nung background check po siya, kaya naman pala napakalakas nitong si Laurel Hubbard, kasi do'n po siya sumali sa women's division. At nung background check po siya, siya pala ay ang totoong gender niya ay lalaki. Naging nagpaka-transgender lamang po, ano po. Kaya nung sumali siya sa weightlifting ay talagang panalo siya, malakas siya, ano po. Kumpara dun sa kanyang mga kalaban na babae, kasi siya ay totoong lalaki kapag iche-check yung kanyang background, ano po. Ito pong larong ito ay laro na kung saan ay palakasan. At kung ating titingnan po mga kapatid, iyan ay katiting na lakas lamang, ano po, kumpara kumpara sa ating Panginoon, ano po. Kumpara sa kayang gawin ng ating Panginoon. Kaya nga yung sabi niya sa verse 9, "Why declares the Lord," ano po. Kung titingnan po natin yung ibang translation dito po sa Book of Haggai, ang sabi po ng New Living Translation ay Lord of Heaven's Armies, ano po. Sa Message translation, siya naman yung God of the Angel Armies. At sa New International Version, Lord Almighty. Alam niyo po yung isang bansa, halimbawa yung bansang Pilipinas, malakas lang sila sa sarili nilang bansa. Ano po, ang bansang Amerika, malakas lang sila sa sarili nilang bansa na merong boundaries, ano po, ang UAE, ang China, at ang iba't iba pang bansa. Dito po sinasabi ng Diyos sa pamamagitan ni Propeta Hagai na hindi, ang kanyang kapangyarihan ay sa buong mundo. Hindi siya nakukulong sa isang bansa lang. Sa lahat, siya ang makapangyarihan, ano po. Kaya nga napakahalaga na tingnan natin o ayusin natin ang pagtingin natin sa ating Panginoon. Kanina po sa ating devotion, yung sa pangunguna po ng ating mahal na kapatid na si Ate Rem, ano po, yung ating prayer coordinator, parang nagkaroon kami ng reflection na napakahalaga na tama muna yung worship bago ang service. Tama muna ang pagtingin sa Panginoon bago ang paglilingkod. Baka kasi mali ang pagtingin sa Panginoon, ay mali din ang paglilingkod na mangyayari. Ano po? Kaya sa verse 16 niyo po, "Marami na kayong naihasik, ngunit kaunti lamang ang inyong ani. May mga pagkain nga kayo, ngunit kakaunti naman at hindi makabusog." Siguro, itong panahon na 'to, itong mga Israelita, after nilang mapatawad ng Panginoon, after nilang palayain ulit ni Yahweh, siguro dumidepende na naman sila sa kanilang sarili. Siguro dumidepende na naman sila sa sarili nilang kakayanan. Binibigyan na sila ng Diyos ng pagkakataon, pero itong bansang Israel, siguro ang tigas-tigas na naman ng ulo. Dumidepende na naman sila sa kaya nilang i-provide dahil sa kanilang ginagawa. Kaya ang sabi ng verse 6, "Marami nga kayong nayasik, ngunit kaunti lamang ang inyong ani. May mga pagkain nga kayo, ngunit kakaunti naman at hindi makabusog. May alak nga kayong naiinom, ngunit hindi naman sapat upang magbigay kasiyahan. May damit nga kayong naisusuot, ngunit giniginaw pa rin kayo sa taglamig. Kumikita nga ang manggagawa, ngunit kinukulang pa rin siya." Meron po ba nakakaranas na kumikita na, parang kulang na kulang pa din, ano po. Verse 7 and 8, "Alam ba ninyo kung bakit ganyan ang nangyayari? Hindi ako nasisiyahan sa mga ginagawa ninyo." At ito po ang isang nakakalungkot, ano po mga kapatid, na statement mula sa salita ng Panginoon.
Si Yahweh mismo nagsasalita, hindi ako nasisiyahan sa ginagawa ninyo. Parang ang dami-dami niyong ginagawa, pero wala ni isa diyan ang makakapagbigay ng kasiyahan sa akin. Alam niyo po, ito dito sa mga salitang ating binasa, sa ating, pinag-uusapan, ito yung puwede nating maranasan ano po, sa ating paglilingkod. Maraming pagkakataon na para bang mahirap ano po, parang may mga iba't ibang sitwasyon. Baka nga po meron isa sa atin o merong mga kapatiran tayo, puwede nating sabihin, "Lord, bakit ako? Ano, bakit ako ang nakakaranas ng problemang ito? Bakit ako ang nakakaranas ng pagsubok na ito?" Ano po, alam niyo po kung tatawid pa tayo ng mga ilang verses, sabi ng verse 13, "Nalugod siya sa nalugod siya kaya't sa pamamagitan ni Propeta Hagay ay muli niyang ipinapasabi sa sambayanan, nangako ako, kayo'y aking papatnubayan." Ano po, parang sinasabi ni Yahweh sa bansang Israel, "Bumalik kayo sa akin dahil meron akong pangako sa inyo at kayo'y aking papatnubayan." Sabi pa niya sa verse 14, "Simula nga noon, si Yahweh ang nagbigay ng lakas ng loob." Ano po. Hindi lang siya may pangako, hindi niya lang sinasabing mahal niya tayo, kundi kung meron man tayong pagdaanan, ang Diyos pa rin ang nagbibigay sa atin ng lakas ng loob ano po, para pagtagumpayan ang isang bagay. Siya pa rin yung source ng ating lakas, siya pa rin yung source ng ating strength, ang Diyos pa rin ang nagbibigay ng lahat ng bagay ano po. Kaya nga kung ating babaguhin ang ating pagtingin sa ating Panginoon, tanggapin po natin ang kanyang soberanya. Tanggapin po natin ang sovereignty, tanggapin po natin yung dakilang kapangyarihan ng ating Panginoon. At pangalawa po, ay kailangan po nating tanggapin ang kanyang mga otoridad, ang kanyang dakilang karapatan ano po, na kung saan ito'y matutunghayan po natin sa salita ng ating Panginoon. Ito'y makikita natin sa Bible, yung kanyang authority ay makikita po natin sa salita ng ating Panginoon. Verse 6 and 8, "Hindi na magtatagal at yayanagin ko ang langit at ang daigdig, ang lupa at ang dagat, yayanagin ko ang mga bansa at dadalhin ko dito ang kanilang mga kayamanan. Ang templong ito ay mapupuno ng kanilang mga kayamanan sapagkat ang lahat," sa chapter 2 po ito, "sapagkat ang lahat ng pilak at ginto sa buong daigdig ay akin." Ano po. So, pinapaalala muli sa atin ng salita ng ating Panginoon ng lahat ng meron sa mundong ito ay sa ating Panginoon, sapagkat ang lahat ng pilak at ginto sa buong daigdig ay akin ano, ay akin. Sabi po ng isang quotation si Abraham Cooper na kung saan ay paborito pong i-quote ng mga pasto, "There is not a square inch in the whole domain of our human existence over which Christ, who is sovereign over all, does not cry, mine." Ano po. 'Di ba nitong mga lumipas na pandemic, 'di po ba umuso yung online selling ano po, kapagka may isang bagay na nagustuhan ka, sasabihin mo, "Mine." 'Pag may nagustuhan kang magandang damit, ta-type mo lang, "Mine." Kapag may nagustuhan kang isang sapatos, sasabihin mo, "Mine." Ano. Alam niyo po kung ang Panginoon ang magsasalita yung ating trabaho, sasabihin ng Panginoon, "Mine." Yung ating buhay, sasabihin ng Panginoon, "Mine." Yung ating kalusugan, sasabihin ng Panginoon, "Mine." Kasi lahat daw po na nag-e-exist sa mundong ito ay sa ating Panginoon. Siya po ang may-ari, ano po. Kaya nga kailangan nating baguhin ang ating pagtingin sa ating Panginoon. We need to change how we picture the Lord, kung paano natin siyang kinikilala. Alam niyo po sa ating MTM, 'di po ba? Sa ating pag-e-MTM, napakahalaga ng attributes. Lagi ko pong sinasabi sa inyo 'to. Attributes pa lang punong-puno na tayo ng dahilan para lalo nating mahalin siya, para lalo natin siyang paglingkuran. Imagine niyo po, 'pag sinulat mo sa iyong sa attributes ng Panginoon, siya ay isang Diyos na puno ng biyaya. 'Di po ba nakakahiya 'yun? Mamahalin tayo ng Diyos sa kabila ng ating pagkakamali at pagkukulang, sa kabila ng ilang beses natin siya nasaktan, sa ilang beses natin siyang, hindi pinansin. 'Di po ba mahabagin ang Panginoon, punong-puno siya ng biyaya at it leads us para mas lalong mahalin ang ating Panginoon. Mga kapatid, let us change how we picture the Lord. Pangalawa po,
for us to think more of the Lord sa ating pang-araw-araw na buhay, ano po, is we need to change how we price the Lord. Kung paano natin siya vina-value sa ating buhay, ano po, kung paano natin siya pinapahalagahan. Higit pa sa ating hanap buhay, higit pa sa ating mga ginagawa, eh, i-value po natin ang ating Panginoon higit pa sa kung anong meron sa mundong ito. At lagi ko rin po sinasabi sa inyo, kung ano yung pagkakakilala mo sa Panginoon, eh ganong klaseng paglilingkod ang gagawin mo. Kasi yun ang pagkakakilala mo. Kung gaano mo inuunawa at kung gaano binavalue ang Panginoon, eh ganun lang yung pwede nating gawin kasi yun lang yun lang ang pagkilala natin sa ating Panginoon. Nung nauso po ang sa US, yung mga prank-prank bago po mauso, I mean, eh meron na pong mga kabataan o grupo ng mga kabataan na pumasok po sa tindahan na kung saan ay pinagpapalitan po nila yung mga prices ng mga appliances at lahat po ay pinalitan po nila ng pare-parehas na halaga na 999. At dahil po doon nung nakita po ng isang customer ay pinamalita at dahil nung pinamalita, dumagsa na po ang tao ano po sa kanila. Na parang ang sabi nga nung may-ari, eh, yun lang pala ang susi para tumaas ang kanilang tumaas ang kanilang kita ay bigyan nila ng mababang presyo ano po. Sa atin hindi po, sa ating Kristiyanong paglilingkod. Sana araw-araw ho nating bina-value ang ating Panginoon ano po. Na ang ating Panginoon ay hindi after sa atin, kundi kung ano yung pagpapakilala niya sa ating sarili ano po. Verse 9, umaasa kayong aani ng masagana, ngunit kayo'y nabigo. At ang kaunting ani na inuwi ninyo ay akin pang isinumbat. Ginawa ko yan sa inyo sapagkat abalang-abala kayo sa pagpapaganda ng inyong mga bahay, samantalang ang templo ng aking tahanan ay pinapabayaan ninyong wasak. Verse 10, iyan ang dahilan kaya kahit anong hamog ay hindi napapatakan at ang inyong mga pananim ay hindi lumalago. Verse 11, matinding tagtuyot ang ipinaparanas ko sa buong lupain, sa mga kabukuran at kaburulan, sa mga inaning butil, sa mga bagong alak, sa lahat ng ani, sa lahat ng tao at hayop at sa lahat ng pinagpaguran ninyo. Imagine niyo po mga kapatid, ano po? Kaya makakaranas ng tagtuyot, kaya makakaranas ng paghihirap ay dahil sa katigasan ng ulo ng bansang Israel, ano po? Nadamay-damay, madadamay pati yung mga katabing bansa. At ito po nakakalungkot 'pag gumawa tayo ng kasalanan sa ating Panginoon ano po, yung consequence ay puwedeng mag-cause ng sa ibang tao, 'di po ba? Kaya napakahalaga na i-check natin ang ating sarili, i-check natin kasi yan po ay biblically namang itinuturo sa atin ano po. Imagine niyo po, dahil sa katigasan at dahil sa hindi pakikinig ng bansang Israel, maaapektuhan ang buong mundo. Kaya magandang paalala po sa atin 'to. Nakita ko nga po sa series ng mga post sa Facebook ay itong mga sinasabing ito. Sabi, "When you are suffering, check your offering." Kapag daw po tayo ay may mga pinagdadaanan, ay check daw po natin yung ating mga offering. Yung una, yung ating sarili. Ano, kamusta yung ating sarili? Ino-offer pa ba natin sa Panginoon ang ating sarili araw-araw? Ano po? O baka hindi na po. When you are suffering, may check your offering. Pangalawa po na sinabi, when things are tight, check your tithe. Ano po? Kapag daw po nagigipit, eh check daw po natin ang ating mga tithes ano sa ating Panginoon. Kasi ulit-ulitin po naming mga pastor at alam na alam niyo naman po, ang tithes ay sa Panginoon 'yan. Hindi yan pwedeng bawasan, ano po, hindi puwede yang kunin at hindi yan puwedeng ipagpaliban, yan ay sa Panginoon ano po. When things are tight, check your tithe. At nung pinakagustong-gusto ko pong nakita ko sa series ng mga pinost na yan, sabi, "Every good and perfect gift comes from above and not from abroad." Ano po, sabi po diyan, eh, lahat daw po ng mabubuting bagay ay galing sa ating Panginoon at hindi po dahil galing ka sa abroad, ano po. At contextually, tamang-tama din naman po sa atin. Baka po minsan, eh,
napapataas na ang tingin natin sa ating sarili dahil tayo ay nandito sa UAE at yung mga hindi nating kalibel na posisyon ay binababa na natin ang ating pagtingin sa kanila. Hindi po, lahat po 'yan ay galing sa ating Panginoon, ano po. Kaya nga paano natin pahahalagahan ang ating Panginoon? Paano natin siya bibigyan ng pagpapahalaga sa ating araw-araw na pamumuhay? Puwedeng sabihin natin, "Bakit ko pahahalagahan ng Panginoon? Eh, pera ko 'to." Teka lang, pera ko 'to. Ano po, ako ang nagtatrabaho, ako ang nagsusumikap, aking sweldo 'to, pera ko 'to. Bakit ko pahahalagahan ng Panginoon? Ako ang nagsisikap diyan. Ako ang gumigising ng maaga. Ako ang pumapasok ng 10 hours a day. Pagsisikap, bakit ko pahahalagahan ng Panginoon? At pangatlong puwede nating maging katanungan kung bakit natin pahalagahan ng Panginoon, eh, buhay ko 'to. Ako ang nagtatrabaho, ako ang nagpapagal, buhay ko 'to, ako ang nagdedesisyon, alam po. At marahil, kung ito po yung mga pumapasok sa ating isipan sa bawat araw, sa bawat buwan, kapag tayo ay tumatanggap na ano po, medyo i-check po natin ang ating sarili. At ito yung panawagan ng Lord sa bansang Israel, "Consider your ways." Itama natin ang ating pag-iisip, itama natin ang ating sinasabi, itama natin ang ating ginagawa, ano po. Kaya nga sabi po, tawidin na po natin 'yan. Ang sabi ng verse 6 ng Matthew 6:33, sa bawat araw, hanapin muna natin ang ating Panginoon. Ito yung tamang pagtugon sa bawat araw ng ating buhay. Hanapin muna ang ating Panginoon. Seek ye first the kingdom of God and all the righteousness, His righteousness, and all these things will be added to you. Mga kapatid, sa bawat araw po ng ating buhay, nawa i-value natin ang ating Panginoon. Kung ang ating pag-value sa Kanya ay nasa grade 1, bukas at sa mga darating na araw, gawin nating grade 2, gawin nating grade 3, hanggang makilala po natin ng lubusan ang ating Panginoon. Pangatlo po at panghuli, una we need to change how we picture the Lord, how we prize the Lord, at pangatlo po na napakahalaga ay we need to change change how we perform for the Lord, ano po. Yung paglilingkod, at ito naman po ay hinahanap talaga ng ating Panginoon sa ating mga buhay, ano po. Ito yung hinahanap niya sa atin, ito yung lagi niyang panawagan sa atin, ano po. Lahat po tayo gusto ho nating masiyahan ang ating Panginoon. At kung meron man pong isang bagay tayong goal sa bawat araw, ay walang iba kundi maparangalan ng ating Panginoon. Amen po ba, mga kapatid? Wala tayong ibang ipi-please kundi ang ating Panginoon. Sabi ng verse 8, "Upang ako ay masiyahan at doon ay mabigyan ng karangalan." Alam niyo po, ang Diyos na mismo ang nagsabi, si Yahweh na mismo ang nagsalita dito, "Gusto kong maging masaya, ibigay niyo sa akin ang karangalan." Sa anong kaparaanan? Sabi niya, pumunta kayo sa kagubatan. Hindi naman ho natin 'to gagawin, ano po, hindi naman literal ito, ano po, pero ito yung panawagan niya sa bansang Israel sa konteksto nila. Pumunta kayo sa kagubatan at kumuha ng mga trosong gagamitin sa muling pagtatayo ng templo. Kaya tayo, napakahalaga sa atin ng church, ano po, isa sa mga agenda 'yan na magkaroon tayo ng physical gathering. Ngunit kung atin titingnan, ang templo talaga ay tayo. Kaya nga kailangan nating baguhin ang pagsunod natin sa ating Panginoon. Paano? Una, ingatan ang espiritual na templo. Kailangan po nating ingatan 'yan, mga kapatid. Lagi din namin sinasabi sa inyo, 'di po ba, huwag nating paglaruan ang ating buhay Kristiyano o ang ating Kristiyanong pamumuhay. Baka masaya ka ngayon, pero baka bukas bagsak ka na 'pag pinaglaruan natin, ano. Kaya ang sabi ng unang Korinto, "Hindi ba ninyo alam ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo?" Ano po? Na nasa inyo at ipinagkaloob ng Diyos sa inyo, hindi nyo pag-aari ang inyong katawan. Ano po, maraming beses na ho natin 'tong nabasa, napakinggan, ano po, pero pinapaalala sa atin ng ating Panginoon na ingatan ang ating sarili. Ito man ay spiritual at ito man ay physical, ano po. So, dahil tayo ang templo ng ating Panginoon, kaya nga ingatan ang spiritual na templo, ano man ang ating ginagawa, magre-reflect 'yan
Magre-reflect yan sa pagkakakilala natin sa ating Panginoon. Pangalawa, ito yung sinasabi ko, itayo ang physical na templo. Ano po? At dito, nasa season tayo ng pananalangin. Nasa season tayo ng pananalangin kung saan, kailan, at paano natin gagawin ito muli. Dahil napakahalaga ng gathering. Sabi ng verse 8, upang ako'y masihan at doon ay mabigyan ng karangalan. Kung iko-conclude natin itong mga statement ni Yahweh na 'to, parang sinasabi niya lang po sa ating lahat, mga kapatid, na pahalagahan ho natin ang mga gawain, pahalagahan natin yung gawain ng Panginoon. Pumunta tayo, alam niyo po ba, sa pag-aaral ng salita ng Panginoon, kapag may mga fellowship, higit sa lahat kapag may prayer meeting, alam niyo po ba, yun ang pinakamahalagang meeting sa loob ng isang linggo, prayer meeting. Tayo'y nananalangin, may mga tinugon ang Panginoon sa ating mga buhay dahil may nananalangin sa inyo. Sa atin kaya nagpapatuloy ang church, una dahil sa biyaya at sa katapatan ng Panginoon. Pangalawa, kasi may nagpe-pray po sa atin. Kaya nagpapatuloy ang GC Dubai. Ilang buwan na lamang po at tayo magsa-celebrate ng ika-10th year anniversary ng Global Connection Dubai. At dahil po yan sa mga may nananalangin sa atin. At pangatlo po, na napakahalaga, hindi lang ingatan ang spiritual na templo, hindi lang itayo ang physical na templo, kundi napakahalaga po ay pagtibayin ang templo sa iyong pamilya. At lagi po namin sinasabi sa inyo ito, mga kapatid, na kung meron mang malakas na simbahan, ay hindi dahil malalakas ang leader, hindi dahil magaling ang pastor, kundi dahil may pamilyang malalakas at matibay. Kailangan nun nating pagtibayin. And once again, mga kapatid, gusto kong i-address 'to sa lahat ng kalalakihan, sa lahat ng tatay. Nasa atin ho ang responsibilidad upang pagtibayin ang templo sa ating tahanan. Yung ating pananalangin, yung ating pagbabasa ng Biblia kasama ang ating family, pagtibayin po natin. Sa mga asawang babae, nasa inyo din yung responsibilidad na mahalin kaming mga asawang lalaki, ipanalangin at mag-submit sa aming leadership na binibigay sa amin ng ating Panginoon. At sa ating mga anak, kung buhay pa po ang ating mga magulang, lalo ho nating mahalin ang ating magulang at sundin po sila. Hindi po porket nagkapamilya na tayo, ay tayo na po ang nasusunod. Do talagang hihiwalay lang tayo, ang sabi ng Bible, pero yung ating relasyon sa ating mga magulang, sila pa rin yung unang leader na ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Kaya kailangan nating sumunod sa kanila. Mga kapatid, baguhin natin ang pagsunod natin sa ating Panginoon. Ingatan ang spiritual na templo. Ingatan ho natin. Alam niyo po, pagkatapos ng gawain na 'to, nakabantay na naman ang kaaway kung paano tayo pababagsakin, nakabantay na naman ang kaaway kung paano tayo ilalayo sa kanya. Mga kapatid, ingatan natin. Ingatan natin yung buhay spiritual natin. Itayo natin muli ang physical na templo. Ito'y panawagan sa bawat isa sa atin, na talagang mahalagang may templo, mahalagang may gathering kung saan place to gather, napakahalaga. Ngunit kasunod po ay pagtibayin natin ang templo sa ating family, sa ating family. Meron pong isang conversation minsan sa isang panalangin, na kung saan nanalangin itong mamang ito. Sabi niya, gusto niyang mag-serve sa Panginoon, gusto niyang ibigay ang buhay niya sa Panginoon. Kaya sabi niya, Lord, gusto ko pong mag-serve sa inyo. Sabi ng Lord sa kanya, sige, ano ba ang pwede mong ibigay sa akin? Sabi ng mamang ito ay, Lord, meron po akong 10,000 dirhams dito. Inyo na lang po. Sabi ng Lord, sige, ibigay mo sa akin yan. Akin yan. Ano pang meron sa'yo? Sabi po niya sa mamang ito ay, ano pang meron sa'yo? Sabi po ng mama ay, Lord, meron pa po akong mga coins dito. Tsaka may mga ATM pa po ako. Sabi ng Lord, sige, akin na din yan. Sa akin yan. Ano pang meron sa'yo? Lord, ang meron na lang po sa akin ay yung mga na-invest kong mga hayop. Sabi ng Lord, sige, akin na din yan. Ako ang may-ari nan. Lord, ano ba yan? Bahay na lamang ang natitira sa akin, tsaka sasakyan. Sabi ng Lord, sige, akin na din yan. Mine. Ako ang may-ari nan. After po niya magsabi ng mga ganito, parang nagreklamo na siya sa Panginoon. Lord, ano ba yan? Susunod na nga ako sa iyo eh. Bakit kinuha mo pa yung pera ko? Bakit kinuha mo pa yung mga alaga kong hayop? Bakit kinuha mo pa yung bahay? Ngayon pati sasakyan, kukunin mo.
Ang natitira na lamang sa akin ay yung aking buhay. Alam niyo po, ang sabi ng Lord sa kanya, "Anak, sige, akin na din 'yan, kasi ako din ang may-ari ng buhay mo. Ako rin ang dahilan kung bakit ka nabubuhay." Mga kapatid ko sa Panginoon, upang lalo nating mahalin, upang lalo nating paglingkuran, upang lalo nating sambahin ang ating Panginoon, baguhin po natin yung pagtingin sa ating Panginoon. Baguhin po natin how we value the Lord, how we prize the Lord, at baguhin po natin yung ating paglilingkod sa ating Panginoon. May we consider Yahweh, may we consider the Lord of hosts, may we consider the Lord Almighty sa bawat araw po ng ating buhay. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa oras at sa araw na ito. Salamat po dahil alam po namin na wala naman po talaga kaming maipagmamalaki sa inyo. Lahat ng amin ay sa inyo. Kayo po ang dahilan kung bakit kami nabubuhay. Kaya Lord, salamat sa inyong paalala sa bawat isa sa amin na lagi kang hanapin, lalo kang kilalanin, lalo kang mahalin, lalo kang paglingkuran. Higit sa lahat, araw-araw po naming ialay ang aming buhay sa inyo. Dahil kayo po ang dahilan kung bakit kami nabubuhay, Panginoon. At ang buhay na meron kami, Panginoon, ay iisa lamang at ito'y isusulit namin sa inyo. Kaya Lord, kagaya ng panawagan niyo sa bansang Israel, alam namin na kayo ang papatnubay sa amin, kayo din po ang magpapalakas ng loob sa amin, Panginoon. Kaya maraming maraming salamat, Panginoon. Itong week na 'to at sa mga araw na darating sa aming mga buhay, Panginoon, may we consider you sa lahat po ng aming gagawin. Sa pangalan ni Jesus, amen.